Wikaharian Online World! Ako si Ate Michelle. Kumusta kayo mga classmates? Okay, at dahil medyo marami-rami na tayo, nakikita ko kung gano'n na karami ang kasama natin ngayong araw. Samahan niyo na ako sa pag-awit ng ating Kumusta, Kumusta song. Ready na kayo? Heto na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalalala, 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 tralalalalalalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Masaya't nagagalak. Tralalalalalalalala, 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 tralalalalalalalala. Ayan, maraming salamat mga classmates. Muli, welcome sa Wikaharian Online World. Ayan, noong nakaraan, natutuhan na natin ang mga tunog na at y. Naalala niyo pa ba kung ano-anong mga titik ang nagbibigay ng mga tunog na ito? Sige nga, kung naalala niyo pa, itype niyo naman sa comment section yung mga titik na nagbibigay ng mga tunog na l at y. Ayan, tignan natin ha kung naalala niyo pa yung mga titik na ito. Ano bang titik ang nagbibigay sa tunog na natin ha? Ayun, titik N nga. Eh yung L, ano namang titik ang nagbibigay sa tunog na L? Well, very good. Letter L nga, or titik L. At yung titik na nagbibigay ng tunog na y ay titik? Tama, titik Y. So, ang mga titik na napag-aralan natin ay titik N, L, at Y. Or may mga tunog na N, L, at Y. Very good. O sige, subukan natin kung naalala nyo pa ang mga titik na ito ng mabuti ha. Sige, tignan natin. Okay, so ulitin natin, yung nagbibigay ng tunog na ay ang titik N. Gawin nga natin yung tunog ng titik N. Ayan, parang sa salitang nanay. Okay? Tignan naman natin yung tunog na binibigay ng titik Y. Ito yung titik, yung tunog na Y. Gawin natin na magkakasabay. Ready? Y, Y, Y. Parang sa salitang yema. Okay? At ngayon naman, yung titik L na ang ibinibigay ay tunog na L. Gawin natin ang tunog na L. L. Para sa salita sa lalaban natin ng mga titik at mga tunog na ito. Ngayon naman, magpapakita ako ng mga tunog na kailangan nating or magpapakita ako ng mga salita na kailangan nating buuin gamit ang mga titik na N, L, at Y o mga tunog na N, L, at Y. Handa na ba kayo? O sige, simulan na natin ha. Ang unang salita ay lata. Lata. Naku, pero nawawala yung unang titik o yung unang tunog sa salitang lata. Ano ba ang nawawalang titik dyan o nawawalang tunog? Titik N ba or N? Titik L ba o L? O titik Y o Y? Lata. Natin kung anong sagot ng ating mga classmates. Very good. Tama ka, Francesca Borja.
at our Christian, titik L nga, o yung tunog na L. Sige nga, basahin natin. L, A, la. T, A, ta. La, ta. Very good. Okay? Tingnan natin yung ating susunod na salita. Ang susunod na salita ay yema. Yema. Anong tunog o anong titik ang bubuo sa salitang yema? Isipin natin ha. Ito ba ay titik N? N. Diba ang tunog ng N? Pag nilagay natin sa unahan yan ay magiging nema. Hindi tama yun. Paano kung titik L? Ang tunog ng titik L ay L. Pag inilagay natin sa unahan, magiging lema. Naku, hindi rin yun yung hinahanap natin. Kaya naman, ang sagot ay titik. Ayan, tama kayo. Titik Y nga. Kasi ang tunog titik Y ay Y para maging yema. Y, E, Ye, M, A, Ma. Yema. Very good. O, sige, ito naman ang ating huling salita. Ito ay ang salitang nanay. Nanay. Ano naman ang kailangan nating ilagay sa unahan ng salitang nanay para mabuo ito? Titik, titik L kaya, titik Y o titik N? Magandang araw sa iyo, Cynthia Lynn Cagimbal de las Alas. Nandiyan na rin si Jessie May Flores, si Steffi Saranilio, si Rian Andrea Villena pala yun, yung kanina. Kaya anong mga sagot ninyo? Para mabuo ang salitang nanay, kailangan natin ng titik. Titik N. Tama kayo, classmates. Dahil ang tunog ng titik N ay para maging nanay. Sige nga, basahin natin. A, na. A, y. Nay. Na, nay. Very good, classmates. Okay, dahil tayo ay nakapag-practice na, nakapag-review na tayo ng mga tunog na L, Y, at N. Ngayon naman, may ipapakita ako sa inyong mga salita na madalas nating mababasa, no, kapag tayo ay gumagamit ng mga libro natin sa Filipino. Ito ay ang salitang ay at mo. Okay? O, tignan yung mabuti kung paano isinusulat ang salitang ay at mo. Okay? Kapag nakita nyo yan sa mga pangungusap, no? Pag nakita nyo yung titik A at titik Y na magkadikit, kailangan mabilis natin itong mababasa na ay. Kapag nakita naman natin ang titik M at titik O na magkadikit, mabilis din dapat natin itong mababasa na mo. Ay, mo. Okay? Tandaan nyo ang salitang yan ha, kasi nga madalas natin yang mababasa o magagamit sa Filipino. O ngayon, subukan natin pagsamahin yung mga salita na inensayo natin kanina at ang mga salitang ay at mo. Handa na ba kayo? Sige, subukan natin ha. Ayan, ang una ay, paano natin babasahin yan? Nabasa na natin yung unang salita kanina, ulitin lang natin. Yema mo. Yema mo. Okay, nakita nyo ba yung marka sa dulo ng pangungusap? Yan ay natawag natin tandang pananong. Ibig sabihin, itong pangungusap na ito ay nagtatanong. Ulitin nga natin. Yema mo. May tinatanong ng bata kung yema ba ito nung kausap niya. O tignan naman natin yung susunod. Basahin natin. Ayan, nakita na rin natin ang dalawang salitang yan kanina. Basahin natin na magkakasabay. Isa, dalawa, tatlo. Ay, yema. Ulitin nga natin. Ay,
Yema. Yan, nakita niyo rin ba yung marka sa dulo ng pangungusap? Ayan, ang tawag naman natin dyan ay tandang padamdam. Inilalagay natin yan sa hulihan ng pangungusap kapag may matinding damdamin tayong gustong ipahiwatig. Katulad dito sa nakikita natin sa pangungusap. Patignan niyo rin yung larawan. Parang yung bata ay nagulat, no? Doon sa nakita niyang yema. Kaya naman, pag binasa natin ito, kailangan parang nagulat din. Basahin nga natin ulit. Ay, yema! Yan, very good, classmates. Yan, mahusay at nabasa na natin ang mga pinagsama-samang mga salita. Patuloy lang kayong magsanay ha sa pagbabasa. Yan. Speaking of yema, na nakita natin doon sa mga pangusap kanina, sino sa inyo ang nakakain na nito? Sino nakakain na ng yema? Ay, yema nga, tama. Nakakain na ba kayo ng yema? Oo, ayan, nakakain na daw ang ating mga classmates. Ako rin nakakain na ng yema. Diba? Ito ay matamis na pagkain. Kayo ba mahilig kayo sa yema o sa iba pang matatamis na pagkain? Hilig ba kayo doon? Ako hindi masyado. Kayo ba mahilig kayo sa matatamis na pagkain katulad ng yema? O sige, kung mahilig kayo sa matatamis na pagkain, pwede yung bang pindutin yung heart button natin para makita ko kung marami ba sa classmates natin ang mahilig sa matatamis na pagkain. Ayan, oh, okay. Marami palang mahilig sa matatamis na pagkain. Alam nyo kasi sa kwento natin ngayon, may makikilala tayong bata. Okay, alam mo natin kung mahilig din siya sa matatamis na pagkain. Sige ha, ang kwento natin para sa araw na ito ay may pamagat na ang pagsisipilyo ni Nilo. Ayan, pero bago natin basahin yan, syempre awitin muna natin ang ating oras ng kwentuhan song. Sabihan niyo ako ha. Ito na. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata tenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan. Muli, ang kwento natin para sa araw na ito ay ang pagsisipilyo ni Nilo. Ito ay kwento na isinulat ni Ate Kay Samonte. Sa isang malayong barangay, nakatira si Nilo at kanyang lola. Magaling magluto ang lola niya. Nagluluto ang lola niya ng ulam. May sabaw man o wala. Prito man o hindi, kahit ano, kayang-kayang lutuin ng lola ni Nilo. At minsan, kahit hindi nga lutuin ng letsugas, kamatis at pipino, naku, masarap pa rin basta ang lola niya ang naghain. Pero alam niyo ang paborito ni Nilo ay ang mga panghimagas na ginagawa ng lola niya. Yung panghimagas, yun yung matatamis na pagkain. Isang umaga, habang pauwi mula sa eskwelahan, nakakita si Nilo ng mahabang pila. Ano kaya ang pinipilahan ng mga bata dito? May bagong itinitinda si Aling Yoli. Makulay ito at para bang ulap. Matapis raw ito, sabi ni Aling Yoli, kaya siguradong magugustuhan ito ni Nilo. Makukulaan niyo ba kung ano yan na itinitinda ni Aling Yoli? Sige, tignan natin ha kung tama ang hula ninyo.
bumili siya ng isa at ilang sandali lang ay naubos niya na ito agad. Kaya bumili pa siya ng isa para naman ipasalubong sa Lola Lita niya. Lola, tikman niyo po itong pasalubong kong cotton candy. Masayang sigaw ni Nilo. Ah, ang tamis nito, apo, sabi ni Lola Lita nang kainin ang pasalubong ni Nilo. Lola, pwede niyo po ba akong gawan ng katulad nito? Tanong ni Nilo. Nag-isip ang lola niya habang titignan ng cotton candy. Naku, apo, kakailanganin natin ng espesyal na gamit para makagawa nito. Pasensya na, hindi kita magagawa ng katulad nito. Malungkot na sagot ni Lola Lita. Naalala ni Nilo ang cotton candy machine na gamit ni Aling Yoli. Naintindihan ni Nilo na hindi basta-basta ang paggawa nito. At ng araw na iyon, para hindi mawala ang lasa ng cotton candy, hindi nagsipilyo si Nilo. Ayaw niya kasing mawala ang lasa nito. Kinabukasan, bumili uli si Nilo ng cotton candy. At alam niyo kung anong ginawa niya? Hindi uli siya nagsipilyo para hindi mawala ang lasa nito. Nagpatuloy ito ng ilang araw at makalipas ang ilang linggo, naku, sumakit ang ngipin ni Nilo. Lola, sakit po ng ngipin ko. Iyak ni Nilo. Bakit, apo? Hindi ka ba nagsisipilyo? Ano nangyari sa ngipin mo? Sunod-sunod na tanong ng lola niya. Ipinaliwanag ni Nilo ang ginawa niya para hindi mawala ang lasa ng cotton candy. Sinabi ng lola niya na dapat nagsisipilyo para mapangalagaan ang ngipin. At kailangang alagaan ang ngipin dahil tumutulong ito sa atin kapag kumakain. Alam niyo, simula noon, palagi nang nagsisipilyo si Nilo. At dyan nagtatapos ang kwento, ang pagsisipilyo ni Nilo. Ayan. Ang ganda naman ng kwento ni Nilo, ng kwentong ang pagsisipilyo ni Nilo. Okay, sige. Sa ating kwento na nakilala natin ang batang si Nilo, hindi ba? At ano ba yung paboritong pagkain ni Nilo? Ano yung paborito niyang kinakain na gawa ng kanyang lola? Maaalala niyo ba kung ano yung paboritong kainin ni Nilo? Sige, hintayin ko ang sagot natin, mga classmates. Ano ba yung paboritong kainin ni Nilo na inihahanda ng kanyang lola? Tignan natin, ha? Okay. Ayun, tama kayo. Tama ka riyan. Sabi niya, yung mga panghimagas o yung mga matatamis na pagkain. Very good. Okay? At maliban dyan, gusto rin ni Nilo lahat ng mga iniluluto na pagkain ng kanyang lola. Naaalala niyo ba kung ano ang pangalan ng lola ni Nilo? Ano pangalan ng lola ni Nilo? Nagsisimula sa titik L. Yan, may clue na tayo. Ano ang pangalan ng lola ni Nilo? Si Lola? Tama, si Lola Lita nga ang lola ni Nilo sa ating kwento. Okay? O ngayon, dahil mahilig sa panghimaga si Nilo, bumili si Nilo isang araw ng ibinibenta ni Aling Yoli. Yan, nakala niyo ba kung ano ibinibenta ni Aling Yoli na pinipilahan ng maraming mga bata? Ano ang ibinibenta ni Aling Yoli? Nagbebenta siya ng yung mukhang ulap daw na matamis.
Yan, tama. Cotton candy nga. Pero, naku, dahil hindi magawa ni Lola Lita yung cotton candy na gustong-gusto niya, hindi siya nagsipilyo para manatili yung lasa sa kanyang bibig, hindi ba? Kaya naman, anong nangyari nung hindi siya nagsisipilyo? Ayun, sumakit ang ngipin niya. Kaya naman, natutuhan natin sa kwentong ito na kailangan laging magsipilyo, lalo na kung mahilig tayong kumain ng matatamis na pagkain. Okay ba yun? O, katulad ng binanggit natin kanina, yung mga ngipin natin ay mahalaga dahil nakatutulong ang mga ito kapag tayo ay kumakain para meron tayong panguya ng ating mga pagkain. Okay? At syempre, maliban sa pagsisipilyo, mapapangalagaan din natin ang ating ngipin sa hindi madalas na pagkain ng mga masyadong matatamis na pagkain. Okay lang naman kumain ng mga matatamis na pagkain basta hindi araw-araw. Kasi makakasama na yun sa ngipin, makakasama rin sa ating kalusugan. Okay ba yun, classmates? Ayan. Very good. At para hindi natin makalimutan yung kwento ni Nilo at ang aral na ating natutuhan sa kwento, gagawa tayo ng art activity katulad ano ba ito? Ito yung cotton candy, di ba, na binili ni Nilo sa ating kwento. Ayan, paano ba gawin ang cotton candy art na ating gagawin ngayong araw? Madali lang. At narito ang mga kailangan nating gamit. Una, kailangan natin ng makulay na papel. So, mamili na kayo kung anong kulay na papel ang gusto ninyo. Kailangan din natin ng stick. Ayan, pwedeng ito, katulad nito, stick na kahoy or pwede kayong gumawa ng stick gawa sa papel, yung i-roll yung papel. Kailangan din natin ng isang piraso ng bulak. Ayan, bulak. Kailangan natin ng pandikit at kailangan natin ng gunting. Okay, handa na ba kayong gawin ang ating Wikaharian cotton candy? Sige, papakita ko na kung paano ito gawin, ha? Una, kukunin natin yung ating makulay na papel at gugupitin lang natin ito ng korteng ulap. Okay? Diba yung ulap, pakurba-kurba yung kanyang hugis. Kaya yun ang gagayahin natin. Yan. Tulad nito. Yan. Meron na tayong korte ng ulap. Pagkatapos, para magmukha siyang cotton candy, kukuha tayo ng kapiraso ng bulak at ayan, hihimayin natin yung bulak ng parang ganito para maging flat siya. Okay, para maging flat. Yan. At ididikit natin dito sa ating ginupit na hugis ulap. Okay. Sige, kuha tayo ng glue. Yan lang natin ng konting glue yung ating papel. Yan. Tapos, idikit natin yung hinimay natin bulak. Yan. Okay. O, pagkatapos, pwede pa tayo ulit maghimay ng bulak at idikit pa natin sa iba pang bahagi ng ating cotton candy. So, maglalagay muna tayo dito ng glue para mas mabilis nating madikit.
Yan, meron na ako dito ilang mga ginawang hinimay na bulak at ididikit ko na lang. Yan. Natin. At pa. Hindi na lang. Ayan. Pag nailagay na natin yung mga hinimay na bulak, lagyan natin ng glue yung likurang bahagi para naman maidikit natin yung stick natin. Yan. Pagkatapos, hihintayin lang natin siyang matuyo at meron na tayong cotton candy. Ayan. Mamili kayo ng gusto niyong kulay ha. Kung pink din ba? Kung blue din ba? No? Bughaw. Ay, pwede rin orange, yellow. Depende kung anong paborito niyong kulay. Okay ba yun mga classmates? Ayan. At kung tapos na kayo sa inyong cotton candy art, pwede niyang kuhaan ng litrato at i-share nyo sa amin para makita namin ang inyong gawang art activity. Okay. Ayan. Natapos na natin ang ating cotton candy art. Natapos na rin natin ang ating bagong kwento at syempre natapos na tayong mag-aral sa pagbabasa ng mga salita at pangungusap gamit ang mga titik na napag-aralan na natin. Okay. Ayan. O muli, classmates, maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito at sana makasama ko ulit kayo sa mga darating pang mga araw. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, awitin na muna natin ang Wikaharian Song. Narito na! Ulitin natin. Okay? O sige, ito na talaga. Ito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag natikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Bumasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralan silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!